Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate, kuya, beshis. Kamusta na po kayo? Andito ulit ako si Chari para gumawa ng another reading, and this is for the sign of Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus. And of course, welcome po yung mga cross-watchers ni Capi at yung mga bago po nating mga viewers. Tingnan po natin ngayon kung ano yung mensahe na para po kay Capricorn at sa kanyang person na makukuha po natin ngayon. May nag-flip. Why do I deserve someone like you? Why do I deserve someone like you? Parang sinasabi mo rito, Capi, na ano bang meron ako? Bakit ka dumating sa buhay ko? As if you are questioning, no, yourself na are you kang ba parang deserving dito sa tao na to? Parang alam mo kasi na hindi ka ganun kaayos o ka-perfect. But no, wala namang perfect na tao talaga na masasabi natin na porkit ba yung tao na nakilala mo mas nakakahigit sa'yo. Nakita mo na parang naku, parang hindi yata ako bagay dito sa tao na to kasi siya ganun, ako ganito. I think you should not ever question or compare yourself to anyone, Capi. Kasi may kanya-kanya tayong distinct characteristics that makes us to be unique and beautiful. Diba? Meron kang kagandahan sa iyo na wala ako at ibang tao. Diba? The same with me na wala kayo nang meron ako. Diba? So, walang kung gaba there's no point of comparison. Don't ever say, bakit mo na-deserve itong tao na to? Kasi ba mas mabait siya sa'yo? Mas meron siyang o mas matalino siya sa'yo? Mas may pera ba siya sa'yo? Mas maganda ba siya sa'yo? Mas maganda yung career niya sa'yo? Wala Don't do that. Kasi magkaiba yung destiny mo sa kanya. Nagsama kayo o makikilala mo siya. Kasi there is that purpose for the both of you. Okay? Na nangangailangan ng pareho nyong qualities to make it work. Kaya huwag mo sabing bakit dumating itong tao na to sa buhay mo. Deserve mo ba yun? Of course you deserve it. Diba? You deserve it. Hindi yan ibibigay sa ni God kung hindi mo deserve. So tignan natin sa tarot kung ano pa yung message for Capricorn. We have the Devil, your energy. The Knight of Wands. The King of Pentacles. The Seven of Swords. And the Emperor. Bottom niya is the Judgment. Okay, Capi. So, nag-start tayo dito. Sabi ko, di ba, energy mo to, the Devil. Ano ba naging
nangyari o yung nakaraan, yung past relationship mo, what happened sa past relationships. It is something that is very toxic, no? Yung relationship na yon, yung past mga relationships mo o yung ex mo. Very toxic yung dating nung relationship na yun kasi may mga bagay na maybe you disagree o hindi talaga kayo magkasundo, hindi compatible. Yung isa, may bisyo, hindi mo maalis o ayaw niyang alisin na hindi mo ina-approvean yung mga vices na yun o may ginawa siya na hindi mabuti, hindi maganda. Kung gaba this person, sinasabi dito, the devil energy, medyo kung gaba hindi perfect, hindi tama sa'yo, hindi siya yung tamang tao para sa'yo. Okay? Kasi nga yung dala nitong tao na to sa'yo is, o dala nitong tao na to sa relationship nyo is very toxic, hindi maganda, hindi kaaya-aya, kung gaba hindi siya blessed, no? Mayroong mga differences, may pag-aaway, may kaguluhan, may pagsisinungaling, no? At I think the problem was with the Knight of Wands is may pagka player energy ito, this person, okay, siguro toxic dahil player energy means na may pagka playboy o may pagka playgirl, sabihin flirty, no? Flirty siya na a-attract pa rin siya ng ibang tao apart from you, o gusto niya makipag-socialize sa ibang tao more kaysa sa'yo. So this person having that energy, syempre you cannot be, kung gaba parang 100% na mapipigilan siya na hindi gawin yun kasi ano niya yun kung gaba by nature ganun siya talaga. And hindi siya consistent, no? Hindi mo masasabi na yung palagi siyang naandyan sa tabi mo, hindi siya ganun. Okay? Kaya dito tingin ko naging very challenging o naging problematic yung inyong relationship because of the energy na binibigay nitong tao na to. Napapansin mo na yan nakikita mo na yan. Kaya sabi sa'yo, very toxic yung relationship na to sa nung nakaraan mo. Ngayon, ang kailangan kasi, now, this is your energy, the King of Pentacles, is somebody just like you, na alam mo, very stable, very serious, na talagang down to earth, no? Yung mapagkakatiwalaan mo, hindi, yung ang focus sa pamilya, ang focus trabaho, paano kumita ng pera, diba, maging responsable. Ganun yung dapat para sa'yo. Ito kasi ikaw ito this is your energy, an earth sign. At baka meron siyang Taurus o meron kang Taurus, Virgo, or Capricorn sa iyong chart, no? Ngayon, ang ano mo kasi, no? Yung nangyayari kasi dito is dapat maging honest, no? The Seven of Swords kasi energy nito is so negative na ito yung nagpapahiwatig na nagsisinungaling, may tinatago, may nililihim, mga ganun, o pangluloko. Dapat ang intention dito is ilabas mo o sabihin mo na yung katotohanan. Huwag ka na magtago, huwag ka na maglihim, huwag ka nang magkaroon pa ng iba pa on the side, yung mga tipong may third party, no? Kasi alam naman natin na walang maidudulot na mabuti ito, diba? Walang maidudulot na mabuti. Kaya dapat ang advice nga is ang person na to should be like an emperor, no? Energy of an Aries, no? Yung talagang dignified,
na determinado, matured, a good leader, a good provider, magaling magdesisyon. So yun yung kung gaba parang hinahanap mo na sana ganito siya. Kasi itong Emperor at saka itong King of Pentacles, hindi sila nagkakaiba. Okay? Hindi sila nagkakaiba. Kung gaba, ito yung junior nito. No? Yung ugali nila hindi nagkakalayo. So, it has to be somebody na talagang malapit o pareho kayo para kayo magkasundo. And with Judgment, this is really telling na you could still have that second chance, no? Pagdating dito sa pag-ibig. Huwag ka mawala ng pag-asa. Magkakaroon ka ng pangalawang pagkakataon to find that right person. Okay, tignan natin. Bakit andito yung Devil? Bakit andito yung Devil? We have the Hermit, the Seven of Pentacles, and Judgment. Okay, siya pa rin. Now, bakit ba toxic ito, yung relationship? Kasi, sabi ko nga, di ba, matagal mo na itong pinag-iisipan, matagal na rin yung pag-iintay, kung ano na yung desisyon o mangyayari. I think it has something to do na ano bang pinag-iisipan mo dito sa energy na to, na kung ano na yung gagawin mo, ano na magiging desisyon. Kasi alam mo na toxic na yung relationship eh. Ano na bang gagawin ko? What should I do? Matagal na tong ganito. Ano na magiging desisyon ko? No? You wanted to make that final decision kung ano yung what to do next. Kasi nga hindi na maganda yung binibigay nitong energy sa'yo. Alam mong mali eh. Alam mong hindi tama. Hindi ka na happy. Lalo na kung ganitong in and out. Bakit andito yung Knight of Wands? Andito yung Knight of Wands. We have the Nine of Swords, the Ten of Cups, and the World. Yung pagiging in and out nitong tao na to, no? Kasi hindi nga consistent, nagbibigay talaga ng worry sa'yo. No? Worry ka talaga na isip ka ng isip kung ano na, kasi nakasalalay dito yung kaligayahan mo. No? Yung kaligayahan nyo. Maligaya ba ako? Yun ang tanong eh. Maligaya ba ako sa tao na to? Yun yung nag-iisipan mo dito eh. And you know, the answer is, it needs change. Kailangan ng pagbabago. Kailangan ng new beginning. Kaya meron ditong the World. Humihingi na siya ng katapusan, an ending. No? To start all over again. All over again to maybe another person. No? Not with the same person. If you still want this person, then it has to change. Kailangan magbago siya. Kailangan mabago siya. Magbago siya. Okay? Now, ba't andito yung King of Pentacles? We have the Seven of Cups, the Three of Pentacles, and the Four of Pentacles. Meron ka namang choice eh. Diba? You have a choice to be with someone or to be with this person. Kaya, you're holding tightly dito sa relationship na to.
you don't wanna let go. Kasi naniniwala ka na baka may pag-asa pang mabago o magbago siya. Maayos namin o mag-ayos siya. Okay? Para, alam mo yun, yung option ko na mag-iba o pumili ng iba, syempre parang kung pwede wag ko muna gawin kasi naniniwala ka nga na baka may pag-asa pa na maging maayos siyang tao. Bakit andito yung 7 of Swords? We have the Ace of Cups. So, the 3 of Swords and the Lovers. So, itong sinasabi natin na yung 7 of Swords kasi is something na, di ba, yung intentional. Come on, sabihin mo na yung totoo. Okay, na maybe this new love, no, yung kung ano man itong dumating na bagong pag-ibig na to o magbago man itong o mabigyan ka man ng bagong pag-asa for a new love, sabihin natin nagbago siya, ang dala niya kasi is heartache pa rin Alam mo yun, sakit pa rin sa damdamin. Kung gaba, kaya sinasabi dito with the Lovers, come on, you have to make that decision. Pumili ka, ano bang gusto mong mangyari? Kasi sabihin nga natin na kahit magbago siya, bigyan ka ng bagong pagkakataon for a new love with this person, ganun pa din ang mangyayari. Heartache pa rin. Kaya anong decision mo? Kasi nga, you know why? Kasi nga itong energy na to with the 7 of Swords, punong-puno to ng kasinungalingan, pangluloko, panlilinlang, pagnanakaw, no? Pagkakaroon ng bisyo, pagkakaroon ng third party, you name it, ito yun. So talagang, ano bang dala nun? Diba? Heartache. Bakit andito yung Emperor? Bakit andito yung Emperor? We have the High Priestess, the Queen of Swords, and the Ace of Swords. Ito yung magiging perfect for you. If you use your intuition, you might be dealing with the Pisces, and use your logic. So, dalawa, intuition and logic. Yung pag-iisip at yung gut feel mo, yung instinct, gagamitin mo siya. Then you will come up with the truth. Bagong pag-uumpisa ng katotohanan. Ano ba yung katotohanan na yun? That you would realize that there is someone that is more worthy, mas worthy, mas matindi. Yung, kung gaba, ito yung why do I deserve someone like you? Ito yun. An emperor is the top most kung gaba sa hierarchy ng mga suits, no? Yung emperor kasi ang pinakamataas. So maybe that is why you're asking, why do I deserve someone like you? Kung gaba yung binigay sa'yo is somebody na hindi mo akalain na ganong kagaling, ganong kataas, na ganong katindi. Siyempre, maybe I think you're just expecting somebody na yung level, ka-level mo lang, or maybe a little bit lower or a little bit higher than you, but not this high. Hindi ganitong kagaling. Kaya siguro kino-question mo kung bakit mo na-deserve this person. I think it is really more of take it as God's gift to you kung bakit ka bibigyan ng ganitong klaseng tao o pagmamahal.
coming from this person. Kasi you must have done something good, di ba? I would take it as a good karma na kung bakit this, na ano mo to, na you will come across this kind of person in your life. Now, let us see, anong message mo pa kay Capricorn? May message mo pa kay Capricorn? Turn on your heart light. Reflect on a time when you experience love. Look at that. Sabihin kung ayan na siya, no? Just turn it on. Kung ba parang, if you know this person is the one na talagang mataas talaga yung, kung ba alam yung totoo, magaling, may sinasabi, may matured, no? Perfect for you. Then, by all means, sabi dito, turn on your heart light. No? Buksan mo yung ilaw ng iyong puso para matanggap mo siya. Na siya nga ang regalo para sa iyo, di ba? Ano natin kung kailan naman dadating itong tao na to? Kailan siya dadating? Wow! Within a couple of days. That soon. Or maybe, ano to na? Kung ba that will be a sign, makimit mo siya unexpectedly, things like that, then let me know. Okay? So, kung kanina mga Capricorn itong nakuha nating energy, maraming salamat sa pagsama mo sa akin sa pagbasa na ito. Sana nakatulong ito sa inyo ng malaki. Maraming salamat sa panahon at oras. Sa susunod po muli, ingat ka and God bless.